Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa si good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Naging matagumpay ang social welfare program ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon yan sa mga pag-aaral. Pagbibida pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, malaking tulong din daw ang pinagkaloob na karagdagang cash grant ng Pangulo para naman sa mga buntis. Ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Libo-libong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang guminhawa ang pamumuhay sa tulong ng mga social welfare program ng Administrasyong Marcos, ayon sa ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, mayroong mga impact evaluation studies na nagpapatunay na mahalaga ang naitulong ng 4Ps sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga benepisyaryo nito. Partikular na ang pagtaas ng attendance rate sa mga paaralan ng mga bata mula sa pamilyang kabilang sa 4Ps, na anilay epekto ng pinaunlad na programang pangnutrisyon, at ang nakikitang pagbabago sa behavior o pag-uugali ng mga magulang at anak dulot ng Family Development Session o FDS. Ang ulat na ito ay sumunod sa balitang pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos sa dagdag na cash grant sa mga buntis at lactating women para masiguro ang kalusugan ng kanilang mga anak sa loob ng 1,000 araw o hanggang 2 taong gulang na hindi kabilang sa disenyo ng programa noong mga nakaraang taon. Sa isang media forum, nagpasalamat naman ang National Program Manager and Director ng 4Ps na si Gemma Gabuya sa suporta ng Pangulo sa rekomendasyon ng ahensya sa expanded cash grant na ito. Paglilinaw niya, ang ayudang ito ay mag-a-apply lamang sa mga naka-enroll na sa programa at existing beneficiaries na. First and foremost, maraming salamat of course sa ating presidente dahil talagang sinuportahan itong proposal ng DSWD dahil alam naman natin na pagdating sa nutrition at saka malnutrition at stunting, talagang problema pa rin ng ating bayan, hindi lang sa 4Ps, pangkalahatan. So, maganda po itong initiative at masaya kami dahil doon sa suporta ng ating president. So ngayon, kailangan maliwanag na ang magiging beneficiaries nito ay talagang yung existing beneficiaries ng 4Ps. Hindi siya outside 4Ps. Ipinag-utos naman ng Pangulo na simulan ng balangkasin ng DSWD at ng National Economic and Development Authority o NEDA ang budget na kakailanganin para tuluyan ng maisakatuparan ang dagdag na ayuda na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay naman na balita, ipinasasama na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga buntis at nagpapa-breastfeed na ina bilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Pinasasama ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga buntis at mga nagpapa-breastfeed na ina sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa Presidential Communications Office, ginawa ng Pangulo ang direktiba kasunod ng panukala ng Department of Social Welfare and Development na magbigay ng cash grant para sa unang 1,000 araw ng mga sanggol. Layo nitong masiguro na matutugunan ang health needs ng mga ina at maiwasan ang malnutrisyon ng mga anak. Inatasan ni Pangulong Marcos ang DSWD at National Economic and Development Authority o NEDA na mag-report sa kanya ng kinakailangang adjustments para sa expansion ng 4Ps program.
Samantala, sa kabila ng ipatutupad na power rate cut ng Meralco, ipinapanukala ng isang mambabatas ang long-term measures para maprotektahan ng mga consumer mula sa power rate shocks. Kabilang sa mungkahi nito ang paglalagay ng cap o limit sa mga napipintong pagtaas ng singil sa kuryente. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Milky Regonan. Dapat dumami pa ang mga consumer protection bilang panangga sa madalas na power rate shocks o biglaang pagtaas ng singil sa kuryente. Ito ang panukala ni House Deputy Minority Leader Franz Castro matapos i-anunsyo ng Meralco ang reduced power rate ng 1.9623 per kilowatt hour ngayong buwan ng Hunyo. Ayon kay Castro, makabubuti at pinayagan ng Energy Regulatory Commission ang staggered payment para sa buwan ng Mayo para makatugon sa billing cycle mula sa wholesale electricity spot market o WESM. Iginit ni Castro na bigyan ng mas maraming proteksyon ang mga consumer kabilang ang mga generation companies na balikatan ng added cost sa halip na ipasa sa kanilang mga consumer. Nare-recommenda din ni Castro na magtakda ng cap ang ERC para sa mga napipintong pagtaas ng singil sa kuryente para mabigyan ng babala ang mga consumer sa presyuhan. O narito nirekomenda ni Castro dapat hatiin at gawing pautay-utay ang planong taas singil sa kuryente. Ito anyay habang wala pang napapanagot at patuloy na inimbestigahan ng Kamara ang mga serye ng yellow at red alerts. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regonan. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakapamahagi na ng higit sa 17 milyong pisong halaga ng cash aid ang Department of Social Welfare and Development para sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report na ito. Nasa 17.5 million pesos na ang halaga ng cash support na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni na First Lady Liza Araneta Marcos at DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilyang biktima ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon kamakailan. Nasa 1,752 ang mga pamilyang napamahagian ng tig sa 10,000 cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Maliban naman sa cash aid ay nakatanggap rin ng mga pamilya ng mga pagkain at non-food items. Ayon sa DSWD, 1,500 sa mga benepisyaryo ay mga residente ng La Castellana, habang ang iba ay mula sa Bago City. Matatandaang kamakailan lang ay nag-alboroto ang Bulkan Kanlaon at itinaas sa Alert Level 2. Papalo naman sa higit 1 trilyong piso ang magiging pondong ilalaan para sa mga lokal na pamahalaan pagtungtong ng 2025. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Lolobos sa mahigit 1 trilyong piso ang pondong ilalaan para sa local government units o LGUs sa susunod na taon. Sa inilabas na memorandum ng Department of Budget and Management, aabot sa 1.34 trillion pesos ang kabuang National Tax Allotment o NTA para sa LGU sa 2025. Mas mataas ito ng 18% kumpara sa 871.31 billion pesos ngayong taon. Ayon pa sa DBM, kabuang 43,622 na LGUs sa bansa ang makikinabang sa pamahaging ito ng NTA. Samantala, kalakip ng malaking pondo, kinakailangan gamitin ito ng LGU sa gender and development, mga senior citizen, mga taong may kapansanan, pag-iwas sa HIV or AIDS, at maging sa kapakanan ng mga bata. Pinakawalan naman sa Leyte ang 2 Philippine Eagle na mula Mindanao upang maparami pa ang populasyon ng mga critically endangered species na mga ito. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Angelica Cosme. 2 Philippine Eagle ang makakawalan sa Leyte upang maparami ang kanilang populasyon. Dinala ang pares na agilang sina Uswag at Carlito na critically endangered eagles sa barangay Kabagna sa Burawin, Leyte. Ayon kay Dr. Jason Ibanez, Director for Operations ng Philippine Eagle Foundation Program, ito ang unang pagkakataon na naglipat ng agila mula Mindanao pa Visayas. Layon-anin nitong ma-reintroduce ang populasyon ng nasabing mga agila sa ancient nesting site sa Mount Anonang Lobby Key Biodiversity Area. Rescued eagles na Uswag at Carlito nakapwa sumailalim sa rehabilitasyon sa Philippine Eagle Center. Nasagip ang 3-year-old male eagle na si Uswag sa paanan ng Mount Apo sa Davao City noong 2023 matapos magtamo ng bullet injuries. Habang ang babaeng agila namang si Carlito ay 5 taong gulang at nasagip mula sa Trento sa Agusan del Sur noong 2022 dahil din sa tama ng bala ng baril.
Sinabi ni Ibanez na balak pa nilang magpakawala sa Leyte ng 18 wild-reared eagles mula Mindanao sa susunod na taon. Noon pang 2007, huling nakakita ng pares ng agila sa Leyte at may isa namang namataan sa lugar noong 2012 bago tumama ang Typhoon Yolanda noong 2013. Para sa DZRH-TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Umarangkada na ang 3 araw na job fair ng Department of Health o DOH kahapon. Natatagal yan hanggang sa Huwebes. Ang mga detalye pa tutukan sa report ni Arnold Herrera. Aarangkada na ang 3 araw na job fair ng Department of Health sa Dr. Fabelio Hospital sa Tayuman, Maynila na tatagal hanggang Huwebes. Sinabi ni Health Spokesperson Albert Domingo na nasa 2,600 ang bakanteng posisyon na maaaring applyan sa buong bansa. Kabilang sa mga nasabing posisyon ang doktor, nurse, psychologist, physical therapist, information officer, medical officer, engineer, admin assistant, dental aid at medical equipment technician. Magkakaroon din ng mga regional job fair na gaganapin sa iba't ibang malls sa Luzon, Visayas at Mindanao, gaya sa SM City Tuguegarao, SM City Legazpi at SM Butuan. Para sa DZRH-TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Dinumina ng Team Philippines ang nagdaang 024 Asia Oceanic Beach Ultimate Frisbee Championships na ginanap sa Japan matapos nitong humakot ng 3 ginto. Para sa balitang sports, ihatid yan ni Mili Borja. Humakot ng 3 gintong medalya ang Philippine team sa katatapos lang na 2024 Asia Oceanic Beach Ultimate Frisbee Championships na ginanap sa Shirahama at Tanabe Beach sa Japan. Nanatiling undefeated ang Ultimate Women's Team Binibinis sa lahat ng kanilang laro para makuha ang unang ginto ng Pilipinas mula double eliminations, playoffs at knockout finals kontra host team na Japan Darumasan with 13-6 final score. Pero bago ito, una nang tinambakan ng Binibinis ang Club Singapore with 13-1 sa quarterfinals at muling tinalo ang Singapore rin sa semifinals with 13-8 score. Hindi rin nagpahuli ang defending champions Pinas Dragons na nasungkit naman ang ikalawang sunod na gintong medalya ng Pilipinas kontra rin sa Japan sa Men's Open Finals with 13-8 score. Habang kinumpleto naman ng PH Mixed Pirates ang ginto ng Pilipinas matapos talunin ng India with 12-9 score. Kabilang sa mga nakilahok sa nasabing tournament ay ang Chinese Taipei, Guam, New Zealand, China, South Korea, Malaysia at Hong Kong. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Alodia Gosheng Fiao buntis na sa kanilang first baby ng negosyanteng si Christopher Kimbo. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, ihahatid ng ating showbiz angel. Soon-to-be mom na ang cosplayer na si Alodia Gosheng Fiao. Sa pamamagitan ng isang Instagram video, pasok sa pagiging techie ng gamer at content creator na si Alodia ang ginawa nitong announcement sa kanyang pagbubuntis kasama ang negosyanteng mister na si Christopher Kimbo. Sa post nga nito, nakasaad na Player 3 has joined the party. Pagunita na unang umugong ang haka-hakang nagdadalang tao si Alodia nang palitan nito ang kanyang profile picture, hawak ang tila isang dragon egg. Bumusa naman ang mga komento ng pagbati para sa paparating na little bundle of joy ng couple mula kina Ann Curtis, Tim Yap, Danny Barreto, Don Kramer, Jaco De Leon, Chief Filomeno at Chris Uy. Kung matatandaan eksaktong Valentine's Day last year, nagpalitan ng matamis na I do sina Alodia at Christopher Kimbo. Para sa DZRH TV, ito pong yung showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Bago po kami magpaalam, ito na, 8 tulog na lang po at Aliwan Fiesta 2024 na. Matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura, maging ang ganda, galing at talento ng mga Pilipino. Kaya naman mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makiisa, makisaya, dahil lang pistay, narito na ang
Aliwan Fiesta 2024. Kita-kits po tayo sa Aliwan Fiesta. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.